Ang ninanais po ng FCC Manila ay bawat isa po sa atin ay makapagdala ng ating kaibigan, kapamilya, o kung sino mang connected tayo sa kanila. Tama po? Pagka may connection, madali pong i-invite. Tama? Kaysa yung nakita mo lang sa kanto, nakita mo lang sa kung saan. Kasi kapag connected ka, madali yang magsasabi ng oo. Tama po? And the topic sa umagang ito is, are you connected? Sabi mo nga sa tabi mo, connected ka ba? Ayan, connected ka ba? Diba? Sabi po dito, it is the benefits or blessings of being connected to Jesus. So mamaya malalaman po natin yung blessing. Kapag connected ka kay Jesus, may blessing. Inuulit ko po mga kapatid, kapag connected ka kay Jesus, meron pong may blessing po. At ngayong umaga, hindi lamang po tayo nagdaraos ng Friends Day, kundi titignan po natin that there is blessing or blessings in Jesus Christ. Amen? Alam niyo po, there's an evolution of communication. Tama po? Sino po dito nakaabot sa mga Nokia na 3210, 3315? Napaghahalataan po yung inyong mga edad. Sino pa po yung nakaabot sa iniikot pa po yung telepono? Nakaabot po? Eto po, sino pong nakaabot sa sa paggawa po ng love letter? Meron po bang gawa niya mga kalalakihan? Marami ako natanggap. Marami pong natanggap na love letter. Kala ko po maraming ginawa. Yung beeper pa po, no? Beeper, yan. So dito po, makikita po natin that there's an evolution of communication. Tama po? During that time, dito po sa yung marathon man, meron pong tagatakbo ng sulat. Imagine mo, ang trabaho mo lang, tumakbo para ibigay yung sulat from one place to another. Diba? And then, makikita po natin, in the common era, yung newspaper, telegraph, telephone, radio signal, television broadcast, and then, nagkaroon ng internet noong 1969. But, yung pag-boom ng technology po natin ay nagsimula po nang magkaroon ng WWW or mas kilala sa tawag po na World Wide Web. Mas naging connected po tayo, tama? And then, nagkaroon po ng blogging, yung mga writings, nagkaroon din ng instant messaging. Ito na yung nakita po natin, token text, smart, globe, kung saan yung ating pong mga cellphone na kahit ibato mo, hindi masisira eh. Di ba? Yung mga cellphone po ngayon, mahulog lang ng konti, sirain, di ba? If I'm not mistaken, 3210 po ba? Yes. Pati yung 3315, yun po yung mga matitibay eh. Parang hindi mo na kailangan lagyan ng case eh. Ngayon, kailangan mo lagyan ng case. And ang alam na alam po nating social media app, ano po yun? Facebook. Diba? Sa atin po sa Pilipinas, sikat po ang Facebook. Pero sa mga ibang bansa, yung sinabi nga po ni Sister Ann, yung Instagram. Or formerly known Twitter, na ngayon ang tawag po ay X po ba talaga? Okay, X. Tinetest ko lang po kayo. Yan, sabi po dito, the world is connected than ever before. Tama po? Yung kaibigan mo from Middle East, yung kaibigan mo from America, within split second, pwede mong makausap. Madali pong kumonek. Tama? And kapag sa bahay nyo may wifi, madaling kumonek basta alam mo yung password. Hindi ka makakonect pag walang password, di ba? Pag di mo alam yung password. Di ba? Ngayon nga, QR code na eh. Di ba? Mabilis na lang. Pero gusto ko pong maintindihan po ng bawat isa na lahat po tayo dito nagnanais ng connection. We want connection. Di ba? Sino po dito may mga Facebook? Taas po ang kamay. Huwag po kayo mahiya. Di ba? May mga Facebook. May Messenger po. May Messenger. Yes. Yan. Ito. May Twitter po or X. X ba tawag doon? Yan, Twitter. Instagram, may Instagram po. At eto po, TikTok.
Kahit na hindi ka sumasayaw, Master, may extra. basta ano ka lang, nanonood. Yung sabi po dito sa kaliwa ko, may bumubulong. May X daw po. Hindi Twitter, kundi X, no? Sino po dito may YouTube? YouTube account. Yan, mga mahilig manood. Diba? Ng mga vlogging, may humihirit pa po dito. Telegram daw po. Sino may Telegram dyan? Yan. We are all easily connected po, mga kapatid. At kapag may mga marami pong app na nagsilitawan ngayon tama ba? Kapag gusto mong bumili ng pagkain, anong app ang pupuntahan mo? Food Panda. Food Panda, Grab Food. Alam na alam pag pagkain. Di ba? Meron pa po, may nakakalimutan kayo. May na-discover kami ni Sister Ana. Joyride pabili. Hindi ko po talaga alam. Si Sister Ana lang po nakakaalam nun. Umorder po kasi kami nung nakaraan sa Angel's Burger. Sabi nila yung unang kagat. Tinapay daw lahat. Pero doon po namin discover, meron palang Joyride pabili. Okay? So, kapag gusto mo namang bumili ng gamit, ano daw pong app? Gusto mong bumili ng gamit? Shopee, Lazada. Tama po? TikTok Shop. Ayun, may humihirit si Pastor. Parang doon bumibili si Pastor, TikTok Shop. Yan. Sabi daw po kasi nila, mas mabilis daw sa TikTok Shop. One day lang daw, madi-deliver na sa'yo. Ito naman po, yung mga taong gustong magpadala ng pera through app, ano pong ginagamit? GCash. Wala pong naka-pay Maya dito. Parang sikat po yung GCash sa FCC Manila. GCash. Pag gusto mong pumunta from one place to another, Grab or Move It, Angkas or Joyride. Alam na alam po natin no? Pagka gusto mo na magpadala ng gamit, Grab or Lala, Tok-tok, yan. So, alam po natin yung mga nagsilitawan, lipa ng mga apps po ngayon. Makakonect ka talaga Kasi madaling i-download. Tama po? And all of us want to be connected. Lahat po tayo gusto maging connected. Connected sa internet, syempre. Pag nakakonect ka sa internet, buhay ka na di ba? Isa sa mga isa sa mga priority in life. Lalo na nung nagka-pandemic po, di ba? Kailangan na kailangan po natin ng internet. Sabi daw po nila, kailangan mo rin kumonect saan? Sa iyong mga kaibigan, friends. Kailangan mo yan. Sabi dito, connected to family. Kailangan po natin kumonect sa ating pamilya. Sa mga may businesses, sa mga may trabaho, sa mga may negosyo, mahalaga po yung connection, tama po? Mahalaga yung connection when it comes to business. Yes. And yung iba pong mga tao, they are connected to vloggers and influencers. Pag connected ka dyan, tapos ikaw parang small time pa lang na vlogger or influencer, tapos kung sino po nakakilala dito kay Kong TV, shout-out ka, di ba? Mabilis yung connection, dadami yung followers mo. Kasi connected ka sa kanya meron kang connection sa kanya. So, maririp mo yung benefits of being connected to that influencer or vlogger. At ang gusto po nating sabihin ngayon, that we will reap o maaani po natin yung blessings that is in Jesus Christ if we are connected to Him. Amen po? And if we want the blessings of God, we need to be connected to Jesus Christ. And the question is, are you connected? Tayo po ba ay connected? O tipong nag-a-assume lang po na connected tayo? Diba? Paano mo malalamang connected ka kay Lord? At ngayong araw po ay sasagutin po natin yung tanong po na yan. Kasi nga po, di ba, merong dalawang bagay. Una, it's either you are connected or you are disconnected. Pangalawa, it's either you have a strong connection or a weak connection. So, dalawa pong matututunan natin. It is to connect and to have stronger or strongest connection with the Lord. Basahin po ulit natin yung ating pong scripture. Sabi po dito sa Romans
chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa English po, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano po bang ibig sabihin ng justified? Sa Tagalog po, napawalang sala. Para po maintindihan po natin, nung tayo po'y wala pa sa Panginoon, tayo po'y mga kaaway niya. We are enemies of God. Sabihin nyo nga po, enemy. Hindi po yung katabi nyo yung kaaway nyo, ha? Hindi po yan. Tayo po'y kaaway ng Diyos, dati po. We are all guilty. Tama po? Sino po ditong hindi guilty sa harapan ng Panginoon? Lahat po tayo. Minsan na po tayong nagsinungaling. Minsan na po tayong nag-isip ng masama sa ibang tao. Minsan na po tayong gumawa ng masama. Gumawa ng pagkakamali. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, tayo po ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Amen? All of us here are guilty before the court of God's law, God's glory, and our conscience. Kapag ikaw ay nagkasala, anong deserve mo? Deserve mo ng punishment. Sabi po dito, we deserve to suffer the consequence of our own sins and wrongdoings. Yung sinabi po yung word na justify here, ang ano po nila doon, ang term po nila doon ay legal decree. Kumbaga sa atin sa batas ngayon, kapag ikaw ay pumatay, kapag ikaw ay nagkasala, lilitisin ka saan po? Sa korte. At ikaw, kung ikaw ay akusado na patunayan nagkasala ka, ano pong makukulong. Tayo po may idea po tayo na kapag gumawa ka ng kasalanan sa batas ng Pilipinas o sa batas ng isang bansa, pwede kang makulong. At ganun po yung idea dito. For you to be justified, kailangan mo munang maintindihan na meron kang kasalanan. Na nagkamali ka sa harapan ng Panginoon. Na ikaw ay minsan ang naging kaaway ng Diyos. That's the word, mga kapatid, justified. Pwede po ba nating ulitin? Justified. Pag sinabi po natin justified by faith, ang ibig sabihin po nito, absuelto ka na. O kaya, pinawalang sala ka na. Pinapaging ganap ka na. Yan yung pinaka-term. Or, malaya ka na. Ang sarap po nun, di ba? Na maging malaya. And here, makikita po natin that if we want to connect to God, we need to be connected to Jesus because connecting to Jesus will give us true freedom. Amen? If we want true freedom in our lives, let us all connect to Jesus. Sabi po dito sa John 14:6, alam na alam po natin, di ba? Sino pong nakakalam ng verse po na ito? John 14:6. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Basahin nga po natin sa Tagalog. 1, 2, 3, go! Sumagot si Jesus, ako ang daan at walang nakakalungkot sa kundi sa Sabay-sabay po talaga tayo. Connected po talaga tayo. Ay, joke lang po. And the question is, ito po if we want to be connected to God, the only way to God is through Jesus Christ. Maliwanag pong sinasabi po dito that Jesus Christ is what? He is the way, He is the truth, and He is the life. And the grace we stand in is a state where we can receive blessings from God. If you have the grace of God, you have the blessings of God na hindi mo marireceive pag wala ka pa kay Jesus. We have gone from outside grace to inside grace, mga kapatid. Parang ano lang yan kapag ka pumunta ka sa isang SM, sabihin natin dito, ang pinakamalapit na SM po sa atin ay ano po? SM Lazaro. SM San Lazaro. Unang mo hinahanap pag wala kang data, wifi. Kasi may libreng wifi sa SM San Lazaro, tama po? Pero isang oras lang or 2 oras lang, 'di ba? May libreng wifi. Pero kung titingnan natin technically, ano po, hindi siya libre, tama? Technically, yung wifi na nandoon, hindi libre.
May nagbayad nun. Yung SM nagbayad nun. Pero para sa'yo, libre ka na. Nagigets niyo po yung point ko? Yung wifi na yun, binayaran din nila yun sa, sa PLDT or sa Converge. Pero para sa'yo, pag pumunta ka dun sa lugar na yon, libre ka na magkakaroon ng wifi ng internet. Ganun din po yung ginawa ng ating Panginoon. Merong nagbayad para ikaw ay maging malaya. Merong nagbayad para ikaw, libre ka na. Pakisabi nga sa katabi mo, libre ka na. Di ba? Libre na tayo. At hindi naman po pwedeng 3, 4 password. Di ba? Sa Facebook account nyo po, ilan lang po ang password? Isa lang po. Yung wifi po dito, password. At makukuha nyo lang po yan pag nagtanong po kayo sa akin. Ang password, hindi ko po sasabihin. Joke lang. Bahala na lang kayo kung ano. Yan po, kailangan mo ng password to connect. Tama po? Libre na yung wifi. Connect ka lang. Diba? Meron pong isang tao, ang pangalan niya po ay John Newton. Sino pong nakakilala kay John Newton? Jimmy Neutron lang ang alam nyo. Ayan. Si John Newton po ay pinanganak noong July 24, 1725. At siya po ay from England, a captain of slave ships and an investor in the slave trade. He served as a sailor in the Royal Navy after forced recruitment and was himself enslaved for a time in West Africa. Kung kilala niyo po, kung mahilig po ako sa mga mga old stories, mga taong may kakaiba or unique na mga stories. And si John Newton, siya po ay nagte-trade ng mga slaves, ng mga alipin. During this time, meron pong nangyaring trading of slaves from Africa, papunta po ng Europe, para po gawin nilang alipin. At siya po ay isa sa mga kapitan nung barko nila na nagdadala ng mga alipin from West Africa patungo po sa Europa. Imagine niyo po, inaalipin po nila yung mga tao from that time. Meron pong racism na nagaganap. Diba? And makikita po natin na hindi lang po siya nagtitrade ng slaves, captain din po siya ng isang barko. At kasama rin po siya sa Royal Navy. He was forced na mapabilang sa Royal Navy. At ang ironic po dito, isa po siyang nag-aalipin, pero nung napunta po siya sa West Africa, siya po ay ginawang alipin. Naranasan niyang mang-alipin at naranasan niyang alipinin. Imagine niyo po. At nung i-rescue siya ng mga kapwa niya kasama sa barko, mga kasamahan niya, na-rescue siya. Papunta po sila ng Europe ulit sa barko. May napakalakas na bagyo na parang masisira na yung barko nila. Etong si John Newton na hindi naman nananalangin, hindi naman kumokonek sa Diyos, napapray bigla. Dahil sa sobrang tindi ng kanyang situation sa buhay, napapray siya bigla. Alam niyo po kung anong prayer niya? He began praying for God's mercy. After which the storm began to die down. After po nun, pagbalik niya sa Europe, naging po siyang isang clerk. Or sa tawag po natin ngayon, naging pastor po siya. At bakit ko po sinasabi sa inyo to? Na-encounter po o natagpuan po ng Diyos si John Newton in the lowest, desperate moment of his life. At yung mga desperadong tao po, matatagpuan po sila ng Diyos. Are you in your desperate moment right now? Hindi po ito para sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sa lahat po ng mga taong narito, are you in your desperate moment? Kakatagpuin ka ng Diyos dyan sa desperate moment of your life. But you need to pray. You need to connect. Alam niyo po nung namatay si John Newton, nilagay niya po sa lapida niya or sa tombstone niya, John Newton, clerk or a clerk, pastor. Once an infidel. Pag sinabi po natin infidel, a person who does not believe in any religion. Hindi po siya naniniwala
sa kung anumang klase ng reliyon. Once an infidel. And libertine, pinalayang alipin. A servant of slavers in Africa, nang alipin din. Was by the rich mercy, nang dahil saan po sa kayamanan ng habag ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya pa nga po, Lord and Savior Jesus Christ, He was preserved, iningatan. He was restored, pinanumbalik. He was pardoned, pinatawad. And He was appointed. He was chosen. Siya po ay hinirang at pinili. To preach the faith He had long labored to destroy. Dito ko lang po naunawaan na si John Newton pala, yung faith niya ngayon, yun yung dati niyang buhay na sinisira niya yung faith. Na hindi niya pinaniniwalaan, na nire-neglect niya, nire-reject niya. But once God encountered you, hindi mo mariresist ang tawag ng Panginoon. Sabi po dito, He was preserved, restored, pardoned, appointed. Pwede po ba natin ulitin? 1, 2, 3, go. Preserve, restored, pardon, and appointed. Once you connect, once you believe in our Lord Jesus Christ, you are preserved, you are restored, you are pardoned, and you are appointed. Alam niyo po ba kung sino si John Newton? Bakit ko po sinasabi sa inyo? Siya po yung nag-compose ng song na Amazing Grace. Yung hymn na Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ngayon maintindihan po natin yung song eh. Kung saan nanggagaling eh. Kung bakit niya sinabing Amazing Grace. Dahil dun po sa na-experience niya. Ang lalim po ng hugot, di ba? Nung kantang Amazing Grace. Kaya kapag kinakanta natin, damang-dama po natin eh. Because nanggaling din talaga doon sa na-experience ng taong yon. Yung sinulat niya. Once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kung tayo po titingin sa kanya sa perspective ng tao, naliligaw ba siya? Kapitan siya ng barko. Royal Navy. And during that time, ginagalang po ang Royal Navy or ang British Navy. At ano pa po, slave trader pa siya, mayaman siya. Pero sa kanya, ang turing niya po doon, siya po ay ligaw. At siya po ay bulag. Once was blind, but now I see. Alam niyo po, kapag ka nag-brownout sa bahay, ang una pong natin ginagawa, ano po? Flashlight. Kandila. Hanapin mo yung kandila nyo. Hanapin mo yung flashlight. Bakit po? Delikado po, di ba? Delikado kapag sa madilim. Pwede kang mapahamak, maaksidente, kasi nga madilim. Mga kapatid, wag po tayong mabuhay sa dilim. Delikado po dyan sa lugar na yan. Mabuhay po tayo sa liwanag na ibinibigay lamang po ng ating Panginoong Yesus. We were once blind, but now we see. We were once lost, but now we are found. Hindi po tayo ang nakatagpo sa Diyos, kagaya po ng kanta natin kanina. Hindi po natin natagpuan ang pag-ibig ng Diyos. Natagpuan po tayo ng pag-ibig niya. Amen. At ano po yung blessings? Narito na po tayo. What are the blessings of being connected to Jesus? Number 1, the peace with God. Romans chapter 5, verse 1. Sabi po dito sa naka-underline na verse, mayroon na tayong ano po? Mapayapang ugnayan. Peaceful connection kung isasalin sa English. Or, ito po yung term sa English, peace with. Once you are connected to Jesus, you now have the peace with, not peace of God. Pag sabi po natin peace of God, yun yung calmness, yung stillness na binibigay ng Diyos sa mga anak niya. But peace with God, ito po yung parang dalawang bansa na naggera, nag-war, nag-away, tapos nagkaroon ng peace treaty. Pagkatapos magkaroon ng peace treaty, nagkaroon ng mga tradings, diba? Import, export, naging mabuti yung relationship nila. Yun po yung peace with God. Yung dati, wala kang relationship, yung dati kaaway mo, ngayon kaibigan mo na.
At ito lang yung kaibigan na kaya kang ipaglaban hanggang sa dulo. Sabi po dito, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sabi po dito sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. To tell you honestly mga kapatid, hindi po tayo kailangan ng Diyos. That's the reality. Hindi po tayo kailangan ng Diyos. But because of His grace, but because of His mercy, nilanais niya na tayo po ay mapabilang sa kanyang kaharian. Imagine that, we as undeserving people ay inaring ganap ng ating Panginoon. And genuine peace with God, hindi po makukuha yan sa kung ano man po yung magagawa natin o gagawin po natin. Makukuha lang po yan when we have Jesus in our hearts. When we have Jesus in our lives. Ito lang po yung battle. Kaya nga sinabi natin, pag may peace, di ba? Ibig sabihin, nagkaroon ng war. Nagkaroon ng battle. Pero ito lamang po yung battle, nananalo na nga yung Diyos, may pagkakataon ka pang manalo. Ito lang yung battle na kapag sumuko ka, panalo ka. Sa World War I po, nung natalo po yung Germany, nung sila po ay nag-surrender, marami pong nilimitahan po yung economy nila, yung paggawa po nila, production ng military equipments po nila. Nilimitahan lahat. Pinahiya pa po sila. Kaya nung World War II, bumawi si Adolf Hitler kung alam po natin yung history Pero dito po mga kapatid, ito lamang po yung war, yung battle, na nanalo na yung Diyos, pero binigyan ka pa ng pagkakataon na manalo. Ito yung battle na nag-surrender ka na nga, nanalo ka pa. Tayo, di ba, pag sinabi mong surrender, talo ka. Tama? Parang negative ng word na surrender Pero pagdating kay Lord, yung word na surrender, ayun yung pinakagusto niya. Surrender mo lang kay Lord. Sabi po dito, Romans chapter 4, verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. You just need to surrender your life. You just need to believe in Jesus Christ and the power of His salvation. That's the way to connect to Jesus. Hindi po natin mababayaran ng sarili po natin mga gawa. Nakita niyo po yung image po dyan. I can give you life. Pero ano pong sabi nung nasa kanan? Thanks, but I think I've got this. Pero kapatid, the reality, hindi po natin kaya ng tayo lang. May nagbayad na po. Libre na. May nagbayad na. Sino pong nagbayad mga kapatid? Jesus won the battle so that we can have peace with God. Kaya kapag titingin ka sa cross, ang maaalala mo yung sinabi ni Jesus Christ na it is finished. Tapos na po. Pag sinabing it is finished, tetelestai sa Greek word, fully paid. Bayad na. May nagbayad na. Tinubos ka na. Hindi ka lang basta tinubos. Sinama ka pa niya sa kanyang kaharian. The peace can only come through our Lord Jesus Christ. He and His work is our entire ground for peace. May nagbayad na po. Mahilig po tayo mga kapatid saan po? Sa free, tama? Sino po ditong tatanggi kapag sinabi ni Pastor Eman na ililibre siya sa Starbucks? Wala naman, di ba? Di ba? Kapag nilibre ka inaya ka ng kaibigan mo na kumain, tara, kain tayo sa Jollibee. Anong unang tanong ng kaibigan mo? Libre mo? Tama? Di ba? Maski bata lilibre mo ba ako? Sama ako sa'yo pag nilibre mo ako. Mahilig po tayo sa libre, tama? Yes. At saka, ang sarap-sarap kumain kapag parang mas nalalasa mo yung pagkain pag libre. Merong special ingredients. Parang may special, parang hindi lang siya nilagay ng magic sarap Di ba? More than that. More than that. Mahilig po tayo sa libre mga kapatid.
Di ba? Kapag ka sa may isa pong, may nabasa ako sa Facebook, nahugutom daw siya. Nag-isip siya ng paraan para makakain. Alam niyo po ginawa niya? Sa next image. Alam niyo po ginawa niya? Naghanap po siya ng mga free taste. Alam niyo po yung sa supermarket. Wag niyo na pong itaas yung kamay niyo pag guilty po kayo, ha. Sabi niya, gugutom ako. Kasi wala akong pera. Biglang eureka eh. Ting! Okay, may mga free taste sa supermarket. Punta siya sa supermarket. Tapos yung pinaka, po doon, yung nagtatrabaho doon, nakailang balik na yung parang kunyari, kukuha lang po ng isang pagkain, iikot ng konti, tapos babalik na naman. Kala siguro niya, hindi siya nakikilala nung ate. Ang ginawa po ng ate, binigyan na po siya ng marami. Pagka na bumalik dito. Mahilig po tayo sa libre, dahil masarap ang libre. Tama po? Lalo na, kapag ka pupunta ka sa SM, tapos nakalagay, sale. 50% off. Paano po pag 70% off? Kahit hindi mo kailangan, mapapabili ka. Parang kailangan ko naman to eh. Yung iba pa, ang gagawin nila ganito deserve ko naman to eh. Diba? May mga ganyan pa po eh. Diba? Sabihin, deserve, justified. Na-justified po yung yung argument niya. Deserve ko naman to. Parang kailangan ko to sa bahay. Diba? Tapos yung sasabihin pa po, no hidden fees, no extra charges. Maku-curious ka talaga eh. Tama? Maku-curious ka talaga eh. Tapos makikita mo, free wifi. Kunyari sa cafeteria or sa kapihan, di ba mapapatanong ka talaga, free wifi po dito, ano pong password ng wifi nyo? Di ba? Pagka libre, kaya nating kumonek, madaling kumonek, madaling mag-decide na gawin yung isang bagay kasi nga libre. Pero bakit pagdating sa salita ng ating Panginoon, pagdating sa ino-offer ni Jesus Christ, libre na nga, pero nahihirapan pa rin po tayong mag-decide sa ating mga sarili. And here, there is this grace that we have a free and full access. Free and full access. No hidden charges with full benefits. Imagine niyo po, free, may full access ka, no hidden charges with full benefits. Pag narinig mo yun, yung mga salitang yun, akin na nga yan, akin na, ibigay mo sa akin. Pero pagdating po sa ating Panginoong Hesus, bakit po kahit na libre na, kahit meron pong full access, no hidden charges with full benefits, nagda-doubt pa rin po tayo, nag-hesitate pa rin po tayo mga kapatid. And that's the sad reality sa atin bilang mga tao. Kaya po nating bilhin yung mga bagay sa mundo. Pero kapag usapang kaluluwa na, usapang soul na, nag-hesitate tayo. In Romans 3:24, ngunit dahil sa kanyang, ano yung naka-underline? Sa kanyang kagandahang loob na walang, bayad niyang ibinigay, sila'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Walang bayad. It is free. Bakit po to free? May nagbayad na po. May nagbayad na. At ang pangalan po ng nagbayad, si Jesus Christ. Sino po ulit? Jesus. May nagbayad na po. Hindi mo na kailangan bayaran. That's the peace with God. At paano po makukuha yung peace na yon? There's no other way but Jesus. And number 2, lastly, access into His grace. Once na connect ka sa Wi-Fi, anong access mo? Internet. May access ka sa internet. May access ka sa mga pwedeng bilhin sa internet, sa social media, sa connection sa family, sa friends, sa businesses. Marami kang access sa lahat ng bagay. And here, sabi po dito, sa verse 2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos.
At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. In English, through Him, we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. What is grace, mga kapatid? Kapag ikaw ay nagtrabaho ng 8 oras, ano pong meron ka? Sweldo. Di ba po? May sweldo ka. Paano pa pag di binigay sa'yo yung sweldo mo? Kung magalit ka, magsumbong ka sa HR di ba? Di ba? Magre-report ka eh. Sa competition po, kapag nanalo ka, meron kang prize. Tama? Kapag ka ikaw ay magaling na actor, magaling umarte, pang, sabi nga po nila, FAMAS, pang Grammy, ano pong meron ka? Award. Because you deserve those things. Pinaghirapan mo, tama? Pero sabi po dito, grace is unmerited favor in God. Pero kung ang isang tao, sabi po sa next slide, ay walang kakayanang kumita, walang kakayanan na magkamit ng gantimpala, walang kakayanang magkaroon ng karangalan, ngunit nabigyan ng regalo, a free gift, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, that is a good picture of God's unmerited favor. This is what we mean when we talk about the grace of God. Hindi mo deserve, pero binigay pa rin sa'yo. Hindi mo deserve, pero binigay pa rin sa'yo. Why? Because you have Jesus Christ in your life. He's the key. And He is the access. Paano ka makaka-access sa grace ng Diyos? It is only through Jesus Christ. And the only way is to connect to Jesus Christ. Ganun po yung principle ng Diyos. Iba sa prinsipyo natin na kailangan nating gawin ang lahat para tayo sumahod. Kailangan natin tumakbo from start to finish para magkaroon tayo ng prize. At kailangan nating galingan sa pag-arte para magkaroon tayo ng award. But in Jesus, when we have Jesus, even if you are undeserving, God will accept you. God will use you in His kingdom. That's the grace that we have. And that's the real blessing of God. Amen po? And standing in grace, pag sinabi po natin grace, ito po yung ibig sabihin po natin. Number 1, I don't have to prove I am worthy of God's love. Hindi mo na kailangang patunayan pa sa ibang tao na worthy ka, karapat-dapat ka sa pag-ibig ng Diyos. Dahil una sa lahat, wala po ni isa sa atin na karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Kung yan karapat-dapat sa pag-ibig mo, di ba? Kung tayo, kailangan natin ng assurance, kailangan natin ng validation para sa pag-ibig. But in God, even if we are unworthy, hindi tayo karapat-dapat, pero tayo'y minarapat na mahalin ng Diyos dahil sa Kanya, dahil ang tinitignan niya sa atin yung righteousness ni Jesus Christ, yung katwiran ni Jesus. Ang tinitignan niya sa puso mo, hindi yung ugali mo, kundi kung nandyan ba si Kristo sa puso mo. God is my friend. The door of access is permanently open to Him. Ito pa po, I am free from the score sheet. The account is settled in Jesus. Settled na po kay Lord. Para kang nagkautang, tapos may ibang nagbayad. Oy, ako na nagbayad. Invite pa kita ha. Punta ka sa birthday ko. Diba? Ganun po yun. Kumbaga, binayaran na yung utang mo, pinapunta ka pa sa bahay nila, pinakain ka pa, pagkatapos kang pakainin, binigyan ka pa ng trabaho. That's grace. I spend more time praising God and less time hating myself. Hindi ka lang tinubos ni Jesus, sinama ka pa niya sa kanyang kaharian. Imagine niyo po yun. Pag may imagine po natin yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Jesus, hindi ka lang niya pinatawad. Pwedeng matapos na po dun di ba? Okay, pinatawad ka na ng Diyos. Pero binigyan ka pa niya ng pagkakataon na mapasama sa kaharian niya at makapaglingkod sa Kanya. And what is the password, mga kapatid? Ano pong password? Sa tingin niyo? What is the password? To access the grace of God and to have peace with God. What is the password? Faith in Jesus Christ. Napakasimple po.
ang nakakapagtaka po sa atin, pinapahirapan po natin yung ating mga sarili. Pero napakasimple ng formula ng Diyos. The password is faith in Jesus Christ. Not faith sa sarili mo, sa sarili mong gawa, sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong talino, but faith in Jesus Christ. There's one and only password. Di ba nga, meron pa nga pong OTP na tinatawag. Alam niyo pa yung OTP, di ba? Yung one-time password. Ito po. The only password is faith in Jesus Christ. Ano po ulit? Ano po ulit mga kapatid? And some of us here have an access to this. Tama po? Nababasa niyo na po sa inyong harapan. Ano pong nakalagay? Conclusion. Malapit na po tayo matapos. Congratulations mga kapatid. Sabi po dyan, some of us here have an access to this grace that is found in Jesus. The challenge for us, sabi po sa Romans 5:2, is to rejoice in hope of the glory of God. Kapag kami access ka na kay Jesus, ito lang yung password na kailangan mong ipagkalat. Di ba pag password mo, kailangan mong, oy, huwag kang tatago mo talaga eh. Yung mga bata po, pag sa computer shop, di ba, magbubukas ng Facebook, yung mga yun, nakaganyan. Kala mo naman, i-hack yung Facebook niya, di ba? Ito lang po, yung password na kailangan mo ipagkalat. Pwede mo ba natin sabihin sa katabi natin, ipagkalat mo? Ipagkalat natin. That's the only password na kailangan po natin ipagkalat. Dahil when we say rejoice, alam niyo po ibig sabihin po ng rejoice? The word normally translated boast. Ipagmalaki mo. Ipagyabang mo. Hello FCC family. Ano pong sabi? Ipagmalaki mo. Ipagyabang mo. Mga kapatid, April na po ngayon and we have our Friends Day. Pinagmamalaki po ba natin ang ating Panginoon? Pinagkakalat po ba natin yung password? And that's our responsibility mga kapatid. Ipagkalat yung password, which is faith in Jesus Christ. When we say rejoice, it means a triumphant, rejoicing confidence. Ito po yung kapag may nanalo, talagang may parade. Kapag ka nanalo si Pacquiao o kung sino mang mga national athlete natin, may parade sa Manila. May parade sa lugar nila. Bakit po? Pinagmamalaki nila na galing to sa lugar namin. Pagmalaki po natin si Jesus. Kasi may access ka na eh. Kapag may access ka na, bigyan mo naman ng access ng iba. And some of us here are asking ourselves, how can I get access to this grace? How can I connect to Jesus? Simple lamang po ang principle ng Diyos. Believe in the saving power of Jesus Christ and what He did on the cross. Binayaran niya po yung kasalanan po natin, past, present, and future na mga kasalanan natin. We are saved from what? From the penalty of sin, from the power of sin, and from the presence of sin. Mga kapatid, believe that Jesus Christ is Lord. Pag sinabi mong Lord, Panginoon, ano pong ibig sabihin nun? Siya na po yung may hawak ng buhay po natin. Tama po? Ang tanong po, sino pong may hawak ng buhay nyo? Sino pong nasusunod sa buhay po natin? Si Jesus po ba? Or sarili pa rin po natin? And lastly, ask for God's forgiveness. May dalawa pong taong tinatawag ang Panginoon. Those who have access, rejoice. Boast it. Pagkalat mo yung password. Those who don't have, connect to Jesus Christ. And you will experience the blessings of God. The blessings of being connected to Jesus. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon?